Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Priceless reaction ng mga magulang sa regalo ng anak noong Pasko, pinusuan online. Viral video ng isang asong namamasko sa Quezon City, kinaantigan ng netizens. Rider, itinali ang pasahero na lasing umano para hindi mahulog sa biyahe. Transcript of grades ni Dr. Jose Rizal sa UST isinapubliko kasabay ng Rizal Day. Huling sculpture ni Dr. Jose Rizal na Josephine Sleeping naka-display na sa National Museum. At international bands at K-pop stars na bibisita sa Pinas ngayong 2025, kilalanin. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Bilang mga anak, masarap sa pakiramdam na maibalik sa ating mga magulang ang kasiyahan at pagmamahal na walang sawa nilang ibinibigay. At sa mga okasyon gaya ng Pasko at tinungalang bagong taon, madalas dito natin mas naipararamdam sa kanila ang kanilang kahalagahan. Gaya na lang ng uploader na ito mula San Mateo, Rizal, kung saan nakuhanan niya ang priceless reaction ng kanyang mga magulang sa ibinigay nitong regalo noong Pasko. Ang buong kwento, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Wala na sigurong masasarap pa sa pakiramdam ng isang anak kapag nakita mong masaya ang iyong mga magulang. Gaya na lang ng viral video na pinusuan ng netizens, tampok ang priceless reaction ng mga magulang na uploader kung saan makikita kung gaano kasaya ang mga ito sa ibinigay niyang regalo. Ayon sa uploader na si Danica mula San Mateo, Rizal, isang reclining chair ang surpresang regalo nito sa kanyang mga magulang noong araw ng Pasko. Alam niya raw kasi na magugustuhan nito ng kanyang mga magulang na sina Tatay Armando at Nanay Esperanza. At hindi naman siya nagkamali dahil sa video, kitang-kita kung paano magtatalon sa tuwa ang kanyang ama. Ayos! Ayos! Galing! Ayan na, ang tumba-tumba mo. Tumba-tumba ka! Ihilain mo. Tas humiga ka. Hindi, wag mo nang hilain. Higa ka lang. Higa pa. Ayan. Oh. Anong feeling? Galing! Sa sobrang saya raw ni Danica, ni-record niya ang mga pangyayari. Dagdag pa nito, deserve talaga ng mga magulang niya ang naturang regalo. Marami naman ang natuwa sa naging reaksyon ni Tatay Armando. May ilang nagsabing masarap talagang regaluhan ang mga ganitong reaksyon. Ang ilan na pabalik tanaw pa sa kanilang mga kaparehong moments kasama ang ama. Ang video umabot na sa higit 600,000 views at 40,000 hearts sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Aguinaldog? Since Christmas is still around the corner, aliw ang hatid sa mga netizen sa video ng isang aso na tila hindi rin nagpahuli na mamasko sa mga mamimili at mga tindera sa isang palengke sa Quezon City. Sa video kasi makikitang may kagat-kagat na basket ang naturang fur baby at nanghihingi ng aginaldo sa lahat ng mga kasalubong nito. Tutukan yan sa trending report ni James Galange. Aliw ang hatid sa mga netizens sa viral video ng isang aso na tila hindi nagpahuli na mamasko sa mga mamimili at mga tindera sa isang palengke sa Quezon City. May kita sa video, may bit-bit pa na basket ang naturang aso at nanghihingi ng aginaldo sa mga kasalubong nito. Pabirong hirit ng uploader, hindi na raw tao ang namamasko, kundi ang mga alagang hayop na nito. Kasama rin kasi ni Fur Baby ang kanyang amo na lumalapit sa mga taong namamalengke. Naantig naman ng mga netizens sa pamamaskong ito ng aso at hinirit na mayroon ng pambili ng pagkain ang naturang fur baby.
habang pabirong inakala namang naggalit ang aso dahil sa 2 pesos na ibinigay ng isa sa mga napadaang mamimili. Samantala, mayroon ng mahigit 250,000 likes at 11,000 repost ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, ang mga nagmamaneho at sumasakay sa motor ay nangangailangan ng dobling pag-iingat dahil madalas sila pa ang lapitin ng mga aksidente sa daan. Gaya na lang ng rider na ito sa isang viral video na gumawa ng mano-manong version ng Fasten Your Seatbelt para sa pasahero niya na tila lasing. Naihatid naman kaya ng rider ang kanyang sakay ng ligtas? Ang buong kwento, tutukan sa ulat ni Rose Babiera. Umani ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizen ang viral video ng isang pasahero na sakay ng isang motor na nakatali ang katawan sa kanyang rider habang bumabiyahe. Sa video na inupload ni Benji Penalosa na nakapost sa Facebook page ng Visor, kita ang lalaki na nakaangkas sa likuran ng rider at agaw pansin sa video ang lubid na nakagapos dito paikot sa katawan ng nagmamaneho ng motor. Mapapansin ding tila walang lakas ang pasahero na kumapit sa rider o sa anumang bahagi ng motor para suportahan ang sarili. Ayon sa kwento ng rider, nakakatulog na umano ang lalaki dulot ng sobrang kalasingan, kaya niya ito itinali para masiguro na hindi ito mahuhulog. Marami ang nagpahayag ng pagsaludo sa rider sa malasakit nito sa kanyang pasahero. At bagamat may ilang biruan din sa comment section, marami ang nabahala at nag-alala para sa pasahero na pinahayag kung gaano ito kadelikado. Dapat ay nag-taxi o nag-book na lamang daw ito sa mga ride-hailing application, sabi ng marami. Marami rin ang nagpaalala na dapat maging responsable sa pag-inom at uminom lamang ng kaya ng kapasidad. Ayon nga sa caption ni Benji, pag umiinom ay dapat nagtitira ng pang-uwi. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, walang Pilipino ang hindi nakakakilala sa pangalang Dr. Jose Rizal. Dahil maliban sa siya ang ating pambansang bayani, ay pinag-aaralan din natin ang kanyang buhay. At kasabay ng naging pagdiriwang ng Rizal Day, isinapubliko naman ng University of Santo Tomas ang larawan ng kanyang grades noong estudyante pa ito ng UST Faculty of Medicine and Surgery. Kamusta naman kaya ang performance sa eskwelahan ng ating pambansang bayani? Alamin yan sa trending report ni Arnold Herrera. Kasabay ng ika-128 pagdiriwang ng Rizal Day, inilabas ng University of Santo Tomas ang larawan ng transcript of grades ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang pananatili sa universidad. Ayon sa historia na si Father Fidel Villaruel OP, kumuha ng pre-law course si Rizal noong 1877 bago ito lumihis at tinahak ang direksyon ng medisina, kung saan ito nagtapos sa ikalawang pwesto kasama ang 6 na iba pang medical students. Sa kanyang kinuha na 21 subjects sa UST, mula 1877 hanggang 1882, isa ang pasok sa passing grade at 8 ang minarkahang good, kasama ang first at second year subjects na General Anatomy and Histology, Descriptive Anatomy, at exercises of Osteology and Dissection. Samantala, 6 ang aprovechado o very good. Kabilang dito ang Advanced Physics, Advanced Natural History at General Pathology. Habang 6 na subjects naman ang nakakuha ng markang sobresaliente o excellent na pinangunahan ng kinuha nitong theology courses mula 1877 hanggang 1878. Tila nakarelate naman ang netizen na ito kay Pepe dahil ika nga niya, maski ang pambansang bayani ay hindi nakaligtas sa hirap ng pathology. Biro naman ng isang netizen, buti pa raw si Rizal ay hindi kumuha ng subject na Life and Works of Rizal, na isa sa mga paksang sumubok din sa maraming college students. Nakuha naman ni Rizal ang kanyang medical license noong 1884. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story,
Para sa mga nagpaplano ng museum date kasama ang mga pamilya, kaibigan at partner, bakit hindi ninyo subukang bisitahin ang proof of love ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang asawa? Isinapubliko na kasi ang huling sculpture nito na Josephine Sleeping sa National Museum of the Philippines kasabay ng paggunita noong nagdaang Rizal Day. Ang buong istorya, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Isang unveiling moment ang isinagawa sa National Museum of the Philippines kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay inexhibit ang huling obra ni Dr. Jose Rizal. Isinapubliko na ang clay sculpture ni Josephine Sleeping bilang bahagi ng paggunita sa Rizal Day o ang ika-128 na taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Ginawa ito ni Rizal noong ikinulong ito sa Dapitan noong 1895 hanggang 1896, featuring his wife na si Josephine Bracken na tila natutulog ng mahimbing. Bagong dagdag ito sa National Fine Arts Collection ng museo na matatagpuan sa Spolarium Hall. Matatandaang naibenta ang sculpture sa Leon Gallery Auction mula sa mga descendants ng ate ni Rizal na si Narcisa. Umabot ang bidding sa halos 32 million pesos ng isang anonymous buyer. Pero nagawa itong mabili ng museo sa bisa ng Republic Act No. 11333. Sa ngayon ay pinaplano na rin ng National Museum na pagmukhaing bago ang Rizal Gallery sa museo para sa naturang sculpture. Bukas rin ang naturang museum ng Enero 2025 mula Lunes hanggang Linggo ng libre para sa mga nais pumunta. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, paniguradong memorable sa maraming Pinoy fans ang pagbisita sa bansa ng mga international artist noong nagdaang taon. Kabilang nga sa mga yan ang bandang Coldplay, singers Ed Sheeran, Dua Lipa, gayon din ang iconic South Korean girl group 21. At for sure, tulad last year, looking forward na rin ang mga music lover at concert goers ngayong 2025 para sa isa na namang bigating line-up ng mga magpapasiklab na grupo o solo artist sa Philippine stage ngayong taon. Kung sino-sino sila, kilalanin sa aking showbiz report. For sure, excited na ang Pinoy fans sa mga international star na bibisita sa bansa ngayong 2025 para magpasiklab sa Philippine stage. Kabilang nga riyan ang K-pop boy group 17 na muling pasasayahin ng Philocarats sa kanilang Right Here concert tour sa January 18 and 19 na gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa January 29 naman, handa na ring maki-moves like Jagger sa MOA Arena ang fans ng American pop rock band Maroon 5 sa pamumuno ng singer na si Adam Levine. Pagsapit naman ng Feb Love Month, #senti naman ang feels sa mga makikising-along sa The Man Who Can't Be Moved hitmakers The Script. Ang Satellites World Tour ng banda kasado na sa February 11 and 12 sa The Big Dome. Pero bukod sa The Script, Feb 11 and 12 din nakaschedule ang Bus World Tour in Manila ng Indonesian singer-songwriter na si Nicky na sa MOA Arena stage naman magtatanghal. Nadagdagan pa nga ito ng isa pang date sa March 1 matapos agad ma-sold out ang 2-day concert ng low-key singer. #Day After Valentine's naman ang atake ng Irish band The Course sa kanilang From Manila with Love concert sa Araneta. Gayon din ang pagbabalik Pinas ng Like a Rose hitmaker A1 para sa kanilang Valentine's tour na gaganapin naman sa Cebu at sa New Frontier Theater. Samantala, sa unang araw ng Marso, paniguradong feeling excited na rin ang Philo Engines para sa Walk the Line concert ng ENHYPEN. Habang kabilang din sa magpapasiklab sa 2025 si Kyuhyun ng legendary South Korean boy group Super Junior. Sa April 5, nangatakdang ganapin ang concert ng K-pop star na pinamagatang Colors bilang pagdiriwang ng kanyang 10th anniversary bilang solo artist. Habang magsasama-sama naman sa Playback, Punk, Rock, and Emo Festival sa Mayo ang Boys Like Girls, Secondhand Serenade at The Click 5. At sa May 18, all set na rin para mangharana sa Pinoy fans ang American R&B group Boyz II Men na nagpasikat ng classic hits on Bended Knee at I'll Make Love to You. Yan ang ilan sa mga bibisitang international artists at K-pop stars sa Pinas. Kaya naman para sa mga certified music lover and concert goers, abang-abang lang at simulan ng mag-ipon dahil baka bukas ang favorite singer mo naman ang mag-anunsyo ng kanyang concert.
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.